hindi mo kayang gawin yon na matubos ang sarili mong kasalanan. Amen po ba? Even yung mga holy people sa Bible, even si Job, di ba? Si Job, alam natin na holy siya, alam niya rin holy siya, pero alam niya rin na hindi niya kayang pagbayaran yung kasalanan niya or yung mga offenses na nagawa niya sa Panginoon. Even si David, di ba? So si David, sino ba siya? Ano ba yung pinaka-mark ni David? Siya ay, pinatawag siya God or man? After God's own heart na malapit sa puso ng Panginoon, pero hindi siya pwedeng tumubos ng kasalanan natin. Amen po? Ayan. So, ibig sabihin, walang sino man kahit isang pwedeng or may kakayanang tumubos sa ating mga kasalanan. Sino lang? Jesus was the only one who could bear the punishment. Bakit sa tingin niyo si Jesus lang? Kasi nga padumi. Diba lahat tayo ay nagkasala? So para malinis ang isang nadumihan or na-contaminate, kinakailangan ng isang malinis. Diba? Na magtutubos sa atin, which is si Jesus Christ. Kasi wala siyang bahid ng kasalanan. Amen po. Ayan. Pangalawa, saan ba nanggaling ang redemption? Para lang meron tayong overview. Diba? So, sa tingin mo, saan ba nanggaling? Saan ba nakuha yung redemption? Bakit nagkaroon ng redemption? Saan ba siya idea? Bakit nagkaroon ng gano'n? Anyone? Sa pinaka-ano? Patayan natin mga linuno muna tayo. Mga linuno muna tayo magtanong. Baka nalimutan na. Okay. Sa pinili nyo, saan ba nagmula yung redemption? Saan ba nagsimula? Ayan. So, iniwalay. Ayan. Actually, yung redemption, nagkaroon ng idea na yan is parang prophetic gesture na yan nung panahon ng may Passover. Diba? So, natatandaan nyo ba para saan ba yung Passover? Ano ba yung Passover? Ito yung celebration. Tama po ba? Hello? Ano ba yung Passover? Celebration na? If the memory serves, ito yung Passover, sineselebrate nila yung pagdaan. Ano ba maganda? Ano mamaya? Very good. Yan. One more captain. Okay. So, tama si Ate Lo. It began sa Passover. Yung redemption na yun, di ba nga natatandaan natin, sa panahon ng Israelita, sila ay nagsasuffer pa sa ano ng Pharaoh. Di ba? Kumbaga parang sila ay nakakulong, sila ay pinagtatrabaho. So, ginawa nila, nagkaroon sila ng Passover. So, yun po ay celebration na kung saan sila ay pinalaya na sa kamay ng Pharaoh. Diba? Pinapahirapan sila ng Pharaoh. So, ibig sabihin, that was also a prophetic, parang prophetic gesture yung dapat gawin ni Jesus Christ. No? Na, yun nga, na i-redeem niya yung mankind. Okay? So, ayan. Punta na tayo sa ating limang confession ng victory. So, paano ba nagkaroon ng victory? Kailangan daw, sa buhay natin, di ba, lagi natin daw i-confess yung blood ni Jesus. So, kayo ba, pinapractice nyo ngayon? Yan, di ba sa encounter natin, meron ito. Tama po ba? So, kayo ba ay nagde-declare lagi ng blood ni Jesus sa buhay nyo? So, dapat daw to experience victory, just like what Israelites did before yung Passover, ginawa nila as prophetic na nagsiselebrate sila dahil may victory. So, ganun din dito. So, alamin natin yung limang confession. Una, may confession ng redemption. Ayan. Sorry, mali yung pagkakasunod-sunod ko. Yung una, redemption. Okay, nasunod. Ano ba yung yun? Tama? Ayun, tama pala. Tama lang. Sa una, dapat daw ipo-confess natin that we are redeemed.
So gaya na sinabi ninyo kanina, redemption is pagtubos. Diba? Pagpapalaya sa atin sa mga kasalanan natin. Sabihin daw natin, may declare natin that through the blood of Jesus, I have been redeemed. Sa tayo na redeemed, sa power ng enemy. Sabi nga sa Ephesians 1:7, yan, click natin. Ay, isa. So sabi sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. When Jesus died on the cross of Calvary, He freed us from the dominion of Satan. So, ibig sabihin, by the blood of Jesus, tayo po ay tinubos na. Yung mga kasalanan natin ay tinubos na dahil sa blood of Jesus sa buhay natin. No, just like yung Passover, katulad ng mga elements din na ginamit noong panahon ng may Passover. Dapat daw, in all situation, we have to apply the blood of Jesus. Na tayo ay niredeem na ng Panginoon. Tayo ay kanyang pinalaya na. Okay? So, pangalawa naman, so dapat daw, kapag na tayo ay nag-declare, syempre, na tayo ay niredeem na, of course, i-declare din natin na sinusurrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Diba? That God, I surrendered my life sa Panginoon, na siya yung mismong Diyos at Panginoon mo, na yung buhay mo ay available sa Kanya service. Diba? Na yung life mo, katulad na ginagawa mo ngayon, diba? Ginagawa mong available yung sarili mo para sa mga ganitong gawain na para sa Panginoon. Yan. So, pangalawang confession. Una ay, ano nga yung una? Redemption. Saan nagsimula ang redemption? Passover. Yun ay prophetic gesture, no? Nung ginawa ni Jesus Christ. Pangalawa na naman po ay, yan, ano yung nakikita niyo sa picture? Ano yung nakikita niyo sa picture? Footprints? Yan, footprints. Di ba isa yung ano tula? Yan, ano ba yung idea yan, ating Beth? Yung footprints, yung ang dami na iwan lang na pair, nung time na nahihirapan na siya, one pair na lang. Ibig sabihin pala, time na yun, ay kinikare mo siya ng Lord. Akala niya, iniwan na siya ng Panginoon. Amen po ba? Hindi niya alam na kinikare na siya. So yung picture na nandiyan dyan ay isang tao na kinikare niya yung babae. No? So tayo, ang Diyos, pina-experience niya sa atin ang forgiveness. So ano ba ibig sabihin ng forgiveness? Sige, banggitin mo sa katabi mo. Pag sinabing forgiveness, ano ba yun? Freedom agad. Sige, may matatawag ka ng mga mga ninulo. Peace of mind. Okay, so ano ba ang ibig sabihin ng forgiveness, ate? Ayun, yung pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan natin. Na hindi na tayo tinitignan ng Lord as madumi. Maka na? Dinamitan ng tayo din. Malinis ka na. Ayan. So alam niyo ba, isa sa pinakamatinding strategy ng kaaway sa buhay natin is paniwalain niya tayo na hindi pa tayo na-forgive. Amen ba? Na may mga area pa rin sa life natin na may mga hindi pa rin napo-forgive. Di ba may mga ganun tayong iniisip? Ano, feeling ko hindi pa to, feeling ko hindi pa ako napapatawad ng Panginoon sa part na to. Amen po ba? Ayan. So yan ang isa sa mga strategy ng kaaway. Na maisip natin na may area pa sa buhay natin na hindi pa siya napo-forgive. Pero pag sinabi ng Panginoon, you are already forgiven. Ibig sabihin ng pinatawad ka na. No? So kailangan mo rin patawarin ang iyong sarili. Diba napakahirap yun? Pinatawad ka na ng Diyos, tapos yung sarili mo hindi mo pa rin mapatawad. Yan. So, dapat daw, kapag kinonfess natin yun, we all have the assurance, full assurance, that all our sins are already forgiven by the blood of Jesus. No? So, that by that, makaka-experience tayo ng victory na nanggagaling sa Panginoon. Sabi nga, kanina, yung sa
1:7, in Him we have through His blood the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. And sabi sa 1 John 1:9, sino nakakaalala ng verse? 1 John 1:9. At kung pinapayag natin ating mga kasalanan, tayo'y ng Diyos at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Diba sabi sa verse, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us on our sins and purify us from all unrighteousness. So, yung sabihin, kailangan pag may mga bagay tayong nagagawa, lagi natin i-confess that you are forgiven. Pero syempre, hindi mo gagawin ulit. Diba, yung yan yung lagi na lang, lagi mo na lang inaano yung, ay, papatawad naman ako ni Lord eh. Diba? So, huwag natin naabusuhin yung grace na binibigay ng Lord sa atin. Pero lagi natin tatandaan na once na sinabi sa'yo ng Panginoon that you are forgiven, you are forgiven. Diba? Hindi yun mawawala. Amen po? Kasi ang best strategy ng kaaway is to think na may isa pa siya, may hindi pa siya napapatawad sa buhay mo. Pero lahat ng bagay ng area ng life mo, pinatawad na ng Lord. Diba? Ang hirap nakawala sa ganong mindset na, ay, hindi pa ako napapatawad ng Lord, nakakaya, baka mamaya, i-judge lang ako. Tama po ba? Ayan. So, pangatlo, okay. Kita yung picture. Ano yung nakikita nyo sa picture? Stairs. Bricks. Bricks. Ano ba? Ano? Ano lugar kaya? Malinis. 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 Ayan, sige, pakiflash natin yung next na word. Cleansing. Diba? So, tayo ay nilinis na ng Panginoon. Sabi nga, lagi natin i-declare that we are cleansed by the blood of Jesus. Sige, basahin natin yung 1 John 1:7. Sige, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Yan, merong dalawang area dyan sa verse na yan na kinakailangan para tayo ay patuloy na malinis sa ating mga kasalanan. Malinis, di ba? So, ano yung una sa tingin ninyo? Dalawang bagay na kinakailangan based sa verse na yan. Unang bagay. Dapat daw? Ano to ulit? Again? Yun. So, unang bagay. Sorry. Alarm ng aking gamot. Okay, so una, we must walk in the light. Diba? Ano ba yung bagay na dapat ginagawa ng isang tao na masasabing siya ay nag-walk sa light ng Panginoon? Sige, tawag tayo. Kuya Cha! Ay, sagot din si Zane. Ano yung mga masasabi mo, bagay na ginagawa ng isang tao, masasabi mo, siya ay lumalakad sa light. Kakaiba. Sa akin, nakikita mo siya kapag nakabase siya sa ginagawa niya pagdating sa Panginoon. For example, sa ministry, naka-involve siya sa mga gawain. Yan, naka-involve sa gawain. Si Ate, ano naman, ako. Hindi ko pa kasi na-alis. Nalalaban. Laban ka nga doon, dumi. Kapag yung mga ginagawa niya is according to the word of the Lord. Ang dami puti ko sa Amen, di ba? So lahat din ng ginagawa niya, you are involved in the ministry, you are obeying, no? Kung ano man yung nire-reveal ng word ng Lord sa buhay mo. Di ba? Tsaka syempre, ano ba ang itsura kapag tayo ay naglalakad sa liwanag? Di ba lahat kaya? Hello, tama po ba? Hello po. Kapag tayo
Kapag tayo lumalakad sa liwanag, di ba lahat kita? Tama ba? So same goes sa Panginoon sa paglakad natin sa Lord. Di ba? We have to be transparent sa Panginoon. Sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, sasabihin mo sa Lord kung ano na yung sitwasyon mo bilang isang Kristiyano. Diba? Magiging transparent ka. Yan. So, tama yung sinabi ni Icha at ni Ate Apple. No? So, dapat daw, in accordance, lagi siyang nakabatay sa salita ng Panginoon. Okay? Pangalawa, ano yung pangalawang bagay daw na kailangan? Fellowship with one another with believers. So sa tingin mo, paano kaya niya, paano ito nakakatulong sa pag-cleanse sa atin? Diba? Paano nakakatulong yun? Yung pag-fellowship sa bawat isa. Sa pag-cleanse sa atin. Kasi yung buhay na ipapamuhay mo, magiging banal. Kasi syempre yung mga kasama mo, lumalaki din sa liwanag. So, makahawa ka, ibig sabihin ko, ano yung life niya, parehas kayo. Diba? Very good. Plus 2. Okay. So, tama yung sinabi niya, di ba? Kundi ikaw, makikita mo yung buhay ng iba at matututunan mo rin, no? Na kung ano yung mga natutunan nila. Diba? Tsaka, isa sa mga bagay, bakit ba tayo nakikipag-fellowship? It's because, isa tong resulta, no? Pag ikaw ay nakikipag-fellowship sa iyong kapatid, no? Mga kapatiran, ito ay resulta ng grace ng Diyos sa buhay mo. Diba? Nakikita sa iyo yung habag at biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi diyan nagsisimula na maging sensitive ka sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Kasi nga, di ba pag nakikipag-fellowship tayo, nagkakaroon ng palakasan. No? May mga strength na wala yung isa, at may strength siya na wala ka, may strength ka na wala siya. So, we have to fellowship. We must live in fellowship with one another. So, pang-apat, tulog na yata. Kaya po. Wait lang po. Yan, ano yung nakikita nyo? Judge. Diba? Ano pa? A person na, halimbawa, ano ba meron dyan? Sa ano na yan? Court na yan? Ano ba sinasagawa dyan? Bring them ulit. Okay. So, ano yung sinasagawa dyan sa lugar na yan? The last day. So, hinahatulan yung mga nakulong, di ba? Kaya, ito na yung huling step kung makukulong ko siya o mapapalaya siya. So, pang-apat daw is justification. Pakisabi nga justification. Yun, justification. So, tatandaan natin, kapag sinabing justification, tayo po ay tinitingnan ng Diyos na hindi na makasalanan. Diba? God no longer sees us in our sinful nature. Diba? Hindi ka na makasalanan. He sees us the same way as He sees His Son. Without stain and without sin. Diba? Ang sarap sa feeling doon na pag nagkasala ka, humingi ka tawad sa Panginoon, you are justified. Hindi ka na tinitingnan kung gaano ka karumi, kung gaano karami yung kasalanan mo, kung gaano kakindi yung naging pas mo, no? Ang tinitingnan ng Panginoon kung sino ka na ngayon. Diba? Sabi nga ni Pastor, diba yung isang buto? Paano mo daw tinitingnan ng isang buto? Buto lang, tatapon na. Pero yung Diyos, tinitingnan niya yung as a forest. Diba? Ganun kaya tinitingnan. No? Hindi ka lang maliit na bagay sa paningin niya. No, meron siyang magandang plano sa iyo. Kaya nga, every day ng buhay natin, we have to declare always na by the blood of Jesus, we are sanctified. We are justified. Na tayo ay inalala ng Panginoon, set apart niya na. Diba? Pinalaya niya na tayo. Na hindi niya na tayo tinitingnan na marumi pa or makasalanan. Panglima,
Yan, sanctify. Picture mo na ng Panginoon. Yan, ano yun? Ayan, anong masabi niyo sa picture? Restore. Di ba ang sarap gamitan pag sobrang linis ng car? Tama ba? Na yung walang drawing ng kung ano-ano. Tama po ba? Ayan. So, tayo po ay na-sanctify. Pag sinabi natin sanctify, ano ba ang ibig sabihin ng words na sanctify? Sanctify. To make it holy. Tama. So, sabi sa 1 Corinthians 6:20, ito yung gusto kong basahin ng malakas. 1, 2, 3, go. Yan. So, ito yung pinakagusto ko, we are bought at a high price. Diba? So, yung sabihin, mataas ang value mo sa Panginoon. No? Binili ka niyan sa mataas na halaga. Amen po ba? Kaya naman ang buhay natin ay dapat na pinapabuhay natin para sa Panginoon. Sabi na, we were bought with the blood of Jesus. Therefore, we do not belong ourselves. No, hindi na natin sa sarili lang yung buhay natin. No, Jesus set us apart. That's what the word means, holy. Na-set apart niya na tayo. Hindi na tayo kagaya ng iba. Diba? Hindi na tayo kagaya ng dati na manulikha. Amen. Ayan. So, yan. So, for our conclusion na lang to, no? So, God chose us so we could be His holy dwelling place. He desires to be in our thoughts, our emotions, our desires, our decision, our words, and in everything we are. So, tayo po ay pinili ng Panginoon as His dwelling place. Kaya naman, dinidesire ng Lord na siya mismo yung nasa isip mo, puso mo, tsaka sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay mo. We are God's temple. He is the Lord of our lives. Let Him live in holiness through you. So, that's all lang po. Ito na po yung nangyayari kanina. Attention, forgiveness, kasi di ba ito yung mga verse kanina? So, ay gagawa po tayo ng ibang grupo para mag-umpisa na lang po tayo ng Ako, 5. 4. Kaya dito pa yung ito pa yung 1, tapos doon pa yung 2, 3, 4, and 5. Balik tayo. Nagulat ako! Shush! Ayan. So, yung mga binunod niyo po kanina, gagawa niyo po yan ng drama.
isa sa mga fairness nila. So, ayan, tignan ko lang po ng 10. Ayan, start na po tayo. Hindi nyo dito papatutulin. Ang tagat nun. Nakahanda na siya eh. Eh no. Pwede po kayo sumilip sa board para mapag-deploy na kayo sa Pwede po kayo sumilip sa board para mapag-deploy na kayo sa Patayin ko ba ba? Recording. Patayin ko na.